Ito talaga yung kwento kung paano ko tumalon from Hungary to Slovakia. So panoorin nyo. So magandang araw sa inyo lahat. Ako si Purple ito nagbabalik. Ah, Marami na nag-aabang na nito yan, no? Yung paano ba ako nag-run away. Run away talaga yung term, no? Hindi ba pwedeng cross country? Pag sinabi mong run away, ano yun parang bad image, no? Pero pag sinabi mong cross country, medyo social, medyo maayos, formal, no? Anyway, sabihin ko na lang tumalon naman ako ng maayos, no? Ito yung kwento, ito talaga yung kwento kung paano ko tumalon from Hungary to Slovakia. So panoorin nyo. So January 29, nakatanggap ako ng message ng aking connection sa Hungary na may hiring nga daw sa may Slovakia. So common friend namin yung taong nag-hire sa akin. Shout out kay Kevin. Yan, si Kevin yung puntahan nyo kung gusto nyo malaman kung sino yung contact ko, no? Anyway, ayun, kain muna tayo. So yun na, January 29, natanggap ako ng tawag, message galing dun sa common friend namin ni Kevin. Tapos sinabi niya nga sa akin na mayroong hiring at kung willing daw ba ako magtrabaho doon. Tapos sinabi niya yung sahod kung magkano. Siyempre kasi nung mga panahon na yun parang nag-aalala na talaga ako na hindi ko na nakikita yung sarili ko magtatagal sa Hungary. So ginrab ko na yung opportunity na yung hiring na yun. So doon na nag-umpisa yung kwento, no? So ito yung mga screenshot, picture, videos. Mapapanood yan habang nagkikwento ako. Ilalabas ko dyan sa screen nyo yung mga video, screenshots, hanggat maaalala ko, no? So pagkatapos nun, nakatanggap na ako ng message galing dun sa recruiter. So Pilipina siya, tapos under siya ng Maxines, yung agency namin dito sa may Slovakia. Yun na, nagpasa na ako ng mga basic requirements, passport, ERC, mga personal details ko, pangalan, address, whatsoever, alam nyo naman yung passport, etc. Tapos ayun na, after nun, kailangan ko pala magbayad na something. Magbabayad ako ng ganitong amount para makakuha ng NBI clearance sa Pilipinas. Yes, kahit nasa Hungary ako, nakakuha kami ng NBI clearance with apostille na yon. Ang galing nga eh. So yun na, pagkabayad nun, isinali na ako sa GC nung company na possible kong pasukan. So magtataka ka kasi, hindi ako dumaan sa interview. Pero nakakapagtrabaho pa rin ako dito. Yes, walang employer interview. Hindi ako in-interview ng employer. Ang nag-interview lang sa akin mismo yung nag-recruit sa akin. Ang tanong lang niya, willing ka bang magtrabaho sa ganito, ganyan, betul sahod, bla bla bla. May ano naman yung mga accommodation provided, bla bla bla, ganun yung mga basic na. Ako wala ko na oo, siyempre, yes. May experience ka ba sa ganito? Okay lang ba sa'yo ganyan? Siyempre wala ko na oo. So yun na nga, natanggap nga ako. So habang pinaprocess na yung dokumento ko, habang hinihintay na namin yung police clearance, yung NBI clearance, at the same time kailangan ko na rin i-process yung police clearance ko sa Hungary. So nagka-leche-leche ako dyan. So nung una nagpunta ako ng posta Sablay. Nagpunta ako nung yung yan Kurmanya Block na yan, Sablay ako dyan. Nagbayad ako dyan, pero inabot na ako ng isang buwan sa may smart room kakahintay, hindi ko natanggap. Pero ito nga, mayroong nagsabi sa akin, shoutout kay Jason, sabi niya, kuya tawag ka sa 1818, doon ka magpa-appointment, same day makukuha mo. So yun, nakuha ko rin kagad. So yun, yung araw na yun, ang lamig pa nun. Ito ito yung travel experience ko dyan. Ito yung mga video, ayan. At ayun na nga, at iba na yung kwento. Ang nangyari kasi, nung kumuha ako ng police clearance dun sa bandang city, wala,
tinanggihan ako. Basta nakakuha nga ako, kaso nga lang hanggang ngayon hindi pa rin dumarating sa accommodation namin yung ano ko, yung police clearance ko. So ito na nga, lagpas 1 linggo na wala pa ako natatanggap, kaya kailangan ko ng pumunta direkta mismo dun sa police station sa Budapest para makakuha ng police clearance. Okay, ano lang to, 1 day process yung pagkuha ng police clearance para sa Budapest. Dapat umpisak pa lang, kung alam kong may ganun pala, dapat doon na ako kumuha. Tapos ito yung address, ito yung picture ng harap ng police clearance na yan. Sa Budapest yan, District 9. Hindi ko makakalimutan kasi memorable yan. Tapos ng ano na yan, kailangan yung police clearance kasi mo rin, ipapapostil mo rin. So nung pagkakuha ko ng police clearance ko, yung certificate of good conduct ko sa Hungary, dumiretso na kagad ako sa apostilan. Hindi, pagpunta ko doon, ayun na, kita-kita na rin kami ng mga kabatch kong mga Pilipino sa company namin. Kita kami dito. Ito yung video namin. Ayan pa. Yeah, follower ko yan. Mga follower ko, di ba? Ganun lang tayo sa buhay. Shoutout. Taga saan ka, boss? Tarlac. Alright, ikaw, boss. Concepcion. Concepcion, Tarlac. Concepcion din. Ikaw, boss. Ako taga Cavite. Cavite. Nasaan kami? Ay, legal. Legal yan, boy. Legal yan. Alright, so yun lang. So ito yung storya namin. Ito yung storya ko. So yan. Alam niyo na ngayon. Sunod na kayo dito. Medyo komplikado yung pagkuha ng police clearance apostille. Kapag ipapa-apostille niyo yung certificate of good conduct ng Hungary, kailangan hindi ganito yung itsura, dapat ganito ang itsura. Noong una, sablay kami. Xerox lang kasi yung yung apostille ko. Ang ina-approve pala sa may Slovakia, ganito ang itsura. Ganyan. Yung may pula sa taas. Ganyan ang tinatanggap. Original yung naka-attach, hindi Xerox. So, 2 beses akong kumuha ng apostille na yan. Nagbayad ako ng 15, tapos nagbayad naman ng another 15. So, magastos. So, sige. Nung kumuha ko ng police clearance, medyo pricey na yung ko. Ang nailabas kong pera, siguro mga nasa 70,000 foreign na rin, no? Roughly, ganun yung nagastos ko kasi nga 2 beses akong kumuha ng apostille, tapos ipapadala mo pa sa Slovakia sa DHL, 30k yun. So ganun. Adi syempre mga bandang February na, 2nd week, 3rd week, ayun na. So habang naglalakad ako, wala nakakaalam sa may Denso. Mayroon ng bukod tangi, si Brother Benji. Si Boss Benji lang nakakaalam, yung roommate ko lang nakakaalam. At ito na nga nakakatawa. Ito tip ko lang to sa mga nagbabalak din na huwag kayong masyadong maligalig pag nagpa-process na kayo ng documents nyo, tapos alam nyo hired na kayo, na-approve na kayo. Huwag kayong maligalig, huwag kayong magkikwento kay kanino. Kasi nangyari sa akin, ikinuwento ko kasi meron na akong plano pagtapos ko the biometric, hindi na ako babalik ng Hungary. So, anong nangyari? Kinuwento ko kasi doon ako nagka-leche-leche, kaya kailangan ko patuloy bumalik ng Hungary para walang makahalata na tatakbo na talaga ako. So, yun ang nangyari. So, yun na nga. Ito yung somewhere in February, nagkaroon na kami ng schedule ng biometric around February 21 yata, 22, something like that. So yun na nga, nagpa-biometric na ako. Nag-leave na ako sa Denso niyan, 1 linggo. So patakas-takas na ako niyan, yung mga gamit ko hinahakot-hakot ko na. So ito na nga, kailangan na namin mag-travel. Sumakay kami ng Flixbus
nung kabatch ko, nakita kami sa may Budapest. Ito yung picture, ito yung video, ayan. Diyan kami nagkita. Oh, nga pala, yan nakikita nyo sa screen, vlogger din yan si Kenneth Magtoto. I-follow nyo yan, vlogger din yan. At nakakatuwa nga eh. Habang papunta kami ng Slovakia, nadaanan namin yung luma kong company, yung nauna kong company, dumaan. Ito yung video. Kaya flashback lahat ng mga nangyari, flashback lahat eh. Sabi ko, dyan ako dati yung trabaho, ang ganda dyan. Kaso nawala. Ganda. Ito yung company ko dati. Basta bird. Laki niya. Ilan nga yung Pinoy dyan? Wala na. Dali dati nung bago kayo, nung magtrabaho ka dyan. 80 kami. Yun lang. Tapos ayun na, eto na. Hanggang nakarting na ako ng Nitra, ng Slovakia. Nakakatuwa nga eh. Nung nag-transfer kami ng bus, may nakakilala sa akin Pilipino ron. Boss Purple eh. Feeling ko sikat na ako. Okay? At pagdating namin nga bom, ito yung sinundo na kami ng agency, yung hinatid na kami sa accommodation. Ito yung itsura ng accommodation namin. Diyan ang kwarto ko. So yung araw na yan, natulog ako dyan ng isang gabi. Kasi kinabukasan yun nga, na-biometric na namin. So ito yung mga kasama ko na nagpa-biometric kami, yan, ito yung mga itsura nila. Lahat yan taga-Hungary. At pagtapos nga yan, yun nga, kinuwento ko nga kasi, kaya kailangan kong bumalik ng Hungary. So Monday yung biometric namin. So nung Tuesday, bumalik kagad ako ng Hungary. So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, andun ako sa may smart room. Since nakalib nga ako ng 1 week, wala na, papaluto-luto lang ako, pablog-vlog, papakwento-kwentuhan, pag-alagala lang ako doon. Tapos Saturday, pinapasok pa ako nung team leader namin. Kaya nung last day ko is Saturday, overtime pa yon. Pumasok ako sa Denso. Tapos yun nga, nagparamdam na ako ng konti. Nagpa-picture na ako sa mga kasamahan ko, yung selfie. Ayan. Tapos nakahalata si Marlon. Uy, parang aalis ka na. Shoutout sa'yo, Boss Marlon. So yun na nga, eto na yung kwento ko nung pagtakas ko ng smart room. Diba, Saturday may pasok ako. Kinabukasan ng Sunday na madaling araw, ayun na yung final ko. So may naiwan kasi ako sa isang maliit na luggage nun. Yung mga remaining na mga gamit ko, doon ko na siniksikan lahat. Tapos meron na akong dalang rice cooker, at hinatid ako ni Boss Benji paalis nun. So shoutout sa'yo, Boss Benji, maraming salamat sa'yo. Yun, so ito yung video ko paalis. Ayun na nga guys, at dahil nga bumalik ako sa Hungary, kailangan na rin umalis uli. At pumasok pa nga ako nung Sabado. Ngayon ito, yung huling batch ng gamit ko, yung maleta ko. Ayan. Ayan. Ayan na. Ito na yung huling araw ko sa Hungary. Dire-diretso na ako ngayon sa Slovakia. So yun. So tapos nakita-kita na kami sa may Kellenfold. Sumakay na kami ng train kasi mas mura ang train eh. Tsaka yung biyahe na mga nasa 3 hours lang yung biyahe. So ito na yung kwento, nasimula na yung kwento kasi Sunday morning nagkita-kita kami, tapos meron na kaming orientation ng Monday. After ng orientation ng Monday, Tuesday, first day of work na namin. So yun ang kwento ko. So everything is smooth talaga. So tapos ito pa, March yun, di ba? March 10. So pagdating after 3 weeks, sumahod pa ako ng dito, ng 890 euro. Tapos yung remaining days ko dun sa Hungary, binayaran pa rin ako ni Denso na 120,000 foreign.
120,000 foreign plus 890 euro yung natanggap kong sahod. Tapos April 1, ito na yung video. Ito na. Dumating. Yan na. At ito na nga guys. Ito na nga ang kinahihintay ko. Dumating na. Tignan natin kung ano itsura. Ito na. Ito na hinihintay ng lahat eh. Kaboom. Pogi. Pogi. Ang pogi. Ang pogi. Oh. Sarap. Aray ko. Ilan taon? 2 taon? 2 taon. Sulit. Uy! Merong may chip. Dumating nga. Yung TRC ko ng April 1. April Fool's Day, no? Pero, mo naman, hindi sa full. Literal na totoo. Hindi ako binibiro. Walang biruan. So, yun na. And the rest is history. Ngayon, nandito na ako. Legal ako nag-apply. So, ito, conclusion do sa overall video ko. No? So, legal akong tumalon. Legal ako nag-run away. Legal akong nag-cross country. Yes, nung umalis ako ng DESO, nag-resign ako. Nagpasa ako ng resignation via email. Natanggap naman yun ni ma'am ng HHC. So, HHC, inaprubahan naman yung pangalawang email ko. Ayun. Kasi yung first email ko, ayaw nilang tanggapin. Hindi raw valid reason ko. Pero yung pangalawang email ko, ayun na. Tinanggap na nila yung reason ko. So, yun. So, yun nga. Ito yung recap, no? January, February, nag-ano na ako ng mga documents ko niyan. March, nandito na ako. So, almost 2 months, mga ganon. 2 months, nakaalis na ako ng Hungary. Kasi sa loob lang ng isang buwan, nilalakad ko na yung documents ko. No? So, legal yon. Hindi ako umalis ng Hungary na wala nag-aabang na trabaho sa akin. So, dapat ganyan ang gagawin nyo. No? Huwag kayong aalis ng country na wala nag-aabang na trabaho sa inyo. No? Mahirap kasi sumugal ng gano'n. No? Pupunta ka lang dun sa country na kasi syempre, yung bahay, uupa ka ng bahay. Mahal ang upa dito ng bahay. No? Mahal. Nasa 300 euro sa Slovakia. Na? Mahal ang bahay dito. Pero, yes. Simerte pa rin kasi libre yung accommodation, libre kuryente, wifi, lahat libre pa rin naman. So yung mga nagtatalunan kasi na mga iba nagra-run away, walang bala yung mga yon na on the spot tumalon lang kasi sinabi ng kaibigan, tara punta ka dito, meron ng trabaho. Dapat hindi ganoon. Dapat doon ka pa lang sa country mo, nagpa-process ka na ng mga documentation mo, naghahanda ka na ng mga clearances, yung mga yun, basta kung ano yung legal process para makakuha ng working permit at TRC, no? Hopefully sana ganun din gawin nyo. So somehow yung mga iba naman pwedeng mag-run away ng walang bala, no? Sa Spain yan, tumatanggap ng mga TNT dyan. Spain, France, Italy yan. Kapag meron kayong kamag-anak doon or kaibigan, yes, pwede kayo doon. Pero kung maghahangad kayo ng mga medyo matataas na Czech Republic, Slovakia, ang dami, Netherlands, Germany. So kailangan pag pupunta kayo doon, may nag-aabang na sa inyong trabaho, no? Sweden, ayan, Norway, Denmark, yun, diba? So yun. So ayun na nga, ayun ang kwento ko. Sana mayroon kayo nakita niyo yung hopefully sana talaga na picture out nyo sa isip nyo yung naging lakad ko, yung naging proseso ko. So ganun ka-smooth yung naging paglalakbay ko, no? Papuntang Slovakia at nagkaroon ng maayos na trabaho. So yung next video ko, i-reveal ko naman yung mga benefits dito sa may Slovakia. Ang laki ng pinagkaiba ng Hungary sa Slovakia, especially sa tax refund. May tax dito, tax refund ko. Tapos mayroon pang iba. So yun, ayun ang di-discuss ko sa mga susunod na video ko.
So yun, follow me for more. So maraming salamat sa mga naging supporter ko sa sa Hungary, mga kabayan. So hindi pa rin naman napuputol ang serbisyo ko. Kahit naman nandito ako sa ibang country, Slovakia, meron pa rin ako related na mga content diyan sa Hungary, no? Saka syempre, vlogger ako, i-share ko yung journey ng buhay ko. So maraming salamat. Follow me, suportahan nyo ako. Paramihan nyo ako ng views, likes. Yun na lang. So yun, yung ganun na lang guys ng video ko. Ingat kayo palagi, Celtic God bless. Peace. Follow me for more. Boss Purple OTB. Alright. Peace.